Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 7 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan man panig na mundo naroroon Pilipino, magandang umaga Pilipinas. 24 tayo ng Abril, Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, ICC Pre-Trial Chamber 1 kinumpirma ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Formal na paglilitis uusad na. Malacanang pumalag sa paninisi ni VP Inday Sara sa hindi natuloy na biyahe abroad. Itinangging last minute ang pag-aproba sa kanyang travel authority. 15 Pinoy seafarers na bihag pa rin ng Iranian forces nasa mabuting kalagayan ayon naman sa Department of Migrant Workers. Armed Forces of the Philippines pinanindigan na walang paglabag sa karapatang pantao ang engkwentro sa Negros. Naging sanhi ng pagkamatay ng isang dating nominee ng isang party list at isang taga-UP Diliman. 15 lalawigan sa Luzon nakararanas na ng tagtuyot. 4 na lugar sa Pilipinas nakararanas naman ng Danger Level Heat Index. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 4 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng Danger Level Peak Index Heat Index kahapon. Sa data ng Pag-asa, umabot ng 44 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, ang pinakamataas ng naitala na damang init nitong linggong ito. Ito ang ikalawang sunod na araw na nakapagtala ang Cotabato ng Danger Level Heat Index na mataas sa katunayan 42 degrees Celsius noong Miyerkules. Bukod sa Cotabato, iba pang lugar na umabot sa danger level peak ang heat index. Ang Butuan City, Iloilo City, Sangli Point sa Cavite City, Pawang nakapagtala ng 42 degrees Celsius. Ang heat index na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa kategorya ng danger level dahil sa mataas na panganib ng heat cramps, heat exhaustion at maaaring umantong sa heat stroke. 15 lalawigan na sa Luzon ang nakararanas ng drought o tagtuyot kasabay ng dry season ayon sa Pag-asa. Kabilang sa nakararanas na ng matinding tagtuyot bago pa man magsimula ang El Nino sa Hunyo ay ang mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Itinuturing ang tagtuyot kapag nakararanas ang isang lugar ng 60% rainfall reduction sa 3 magkakasunod na buwan. Samantalang sinabi ng Pag-asa na 32 lalawigan naman ang nakararanas na ng dry spell, 23 naman ang dry condition. Tinutukoy ng dry spell ang 21 to 60% decrease sa rainfall sa 3 sunod na buwan, habang dry condition naman ay below normal rain sa loob ng 2 buwan.
Nananatiling polluted ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at mga karating lalawigan dahil sa patuloy na epekto ng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Sa inilabas na pahayag ng Philippine Space Agency, lumalabas sa kanilang daily satellite monitoring na nakararanas pa rin ang rehiyon na mataas na antas ng polusyon sa hangin. Ginagamit ng PhilSA ang mga satellite image na upang matukoy ang konsentrasyon ng nitrogen dioxide sa himpapawid na karaniwang nagmumula sa pagsusunog at karaniwang bumababa habang lumilipas ang araw dahil sa tinatawag na diurnal cycle o ang natural na paggalaw ng hangin at atmospheric processes. Sa kanilang monitoring, ang mga dark red na kulay sa mapa ay magsisilbing indicator ng mas mataas na level ng polusyon. Bagamat ideklara na under control ng Bureau of Fire Protection, ang sunog sa nasabing landfill, nananatili naman ang smoldering condition o ang pagkakaroon nito ng nagbabagang basura sa ilalim ng lupa na patuloy na naglalabas ng masamang usok. Bunsod nito, patuloy na hinihikayat ng publiko magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay, panatilihing nakasara ang mga bintana at limitahan ang pananatili sa labas ng tahanan. Abiso sa mga motorista, pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Maynila para naman sa Manila Summer Pride Parade 2026. Bukas yan, Abril 25. Saklaw ng naturang road closure na ipatutupad mula alas 2 ng hapon ang Pipaura Street. Mula Taft Avenue hanggang Adriatico Street, J. Bocobo Street mula naman San Andres Street hanggang Remedios Circle. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng mga motorista na dumaan na muna sa mga alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Muli po ay nananawagan o ipinapaalam po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Bukas na ang pagtanggap nila ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photo Contest 2026. Ang tema po ng taunang patimpalak ngayon ay Kids at Play. Lain nito ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang PAGCOR Photography Contest sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateur man o professional basta 16 years old pataas. Ayon kay Chairman Tenko, hangad ng paligsahan na mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Hindi wag hapong naglalaro ng cellphone o kaya ay video. Dapat matuto yung mga bata para humaba ang kanilang buhay. Kapag nag-e-exercise o nai-ehersisyo, pinapawisan. Sabi nga ni Chairman Altenco ng PAGCOR, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap at sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwedeng salihan, yung conventional, mobile at drone category. Yung conventional, siyempre, mga conventional camera, mga single lens, reflex, mirrorless, compact, yan. Ang premyo dyan, 8 ang pipiliing grand prize winners na tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Siyempre, meron din consolation prize. Tapos, doon naman sa mobile at drone categories, tig 8 din ang kukunin dyan. Tapos, ang mananalo, makatatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ayan, ha? Deadline of submission of entries, June 30, 2026. Ipadala po ninyo inyong mga entries sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, mga misis, mga mamis, laundry day today, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple sustain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on sa chocolate, mud and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court ang dating Pangulong Digong Duterte. Kasunod dito ng pagkumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 sa lahat ng mga kaso laban kay Mayor Digong dahil sa kasong murder at attempted murder kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon.
Patay sa inilatag ng mga ebidensya, organisado ang mga pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawak sa buong bansa nang maupo siya bilang presidente. Sa 50 pahinang desisyong inilabas ng ICC Pretrial Chamber 1, nakitaan ng substantial ground ang mga kaso para isalang sa trial proper ang dating presidente. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Pretrial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. Ibinasa ng Pretrial Chamber 1 ang desisyon sa may ebidensya at argumentong iniharap ng prosekusyon. Yan din ang depensa sa confirmation of charges hearing. Isinagawa February 23 hanggang 27, pati na ang mga dokumento ng mga partido at kalahok kabilang ang mga biktima. Pinayagan din ng International Criminal Court ang 539 victims ng madugong kampanya kontra illegal drugs ng dating Pangulong Digong Duterte na lumahok sa pagdinig sa kaso laban sa dating Pangulo. Ayon sa korte, ang mga kalahok ay pawang mga kaanak ng mga napatay sa war on drugs. Itinalaga rin ng ICC bilang common legal representatives ng mga biktima sina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Mesida. Kahapon, kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 ng ICC ang 3 kaso laban kay Mayor Digong na may kaugnayan sa mga pagpatay noong alkalde pa ito ng Davao at kalaunan ay bilang Pangulo ng Bansa. Pinal na rin ibinasura ng International Criminal Court ang apila ng kampo ni Duterte na kumikustyon sa jurisdiksyon ng kanyang kaso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Na ibang nabigat kada kayo amin sa mga taga-tugig araw. Naku, napudot detoy. Magandang umaga din po sa mga taga Los Angeles, California. Mameban lang dyan po sa Las Vegas, good morning. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Canada. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite dahil sa manoy pang-aabuso nito sa isang 7 taong gulang na bata. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga kaanak at ilang saksi hinggil sa pananakit at pagbabanta ng suspect sa biktima habang ito'y nasa kanyang kustodiya. Sa ngayon ay hawak na ng NBI ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samantala na i-turn over naman ng mga otoridad ang bata sa tulong ng DSWD para mabigyan ito ng kaukulang medical at psychological intervention. 20 Chinese nationals ang naaresto matapos na masangkot sa iligal na pagmimina ng tanso at ginto sa Davao Region. Isinagawa ng Bureau of Immigration at ng 10th Infantry Division ang hiwalay na pagsalakay sa Apocon, sa Tagum City at sa bayan ng Pantukan. Sa ulat ng militar na kumpiska sa mga dayuhan ang combat uniforms ng Chinese People's Liberation Army at ilang sako ng ammonium nitrate na karaniwang ginagamit sa blasting operations sa pagmimina at maaari ring gawing improvised explosive device. Ayon kay Alvin Lusongon, iginasang operasyon matapos na makatanggap ng impormasyon mula sa mga tipster tungkol sa presensya ng mga dayuhan sa illegal mining site. Nabatid ng mga otoridad na tourist visa lamang ang hawak ng lahat ng mga aresto, indikasyon umano na illegal ang kanilang pagtatrabaho sa bansa. Nako, ilang kaya itong mga foreign nationals, itong mga mainland Chinese na ito, na nandito sa Pilipinas, pumasok gamit tourist visa lamang pero nagtatrabaho na. Ayan, ang inaalala ko, baka bukas makalawa, mabigyan pa sila ng refugee status. Kumusta na yung mga nabibigyan dyan ng refugee status, At pagkatapos ay nagpapatakbo ng malalaking negosyo. Good morning, Senator Risa. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang tindahan sa Magak at Hermosa, Bataan nakumpiskahan naman ang smuggled na sigarilyo matapos ang pinaigting na operasyon ng mga otoridad. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Pinaigting ng mga otoridad ang operasyon laban sa smuggle na sigarilyo sa iba't ibang lugar sa Bataan. At itong Abril 23, 2026 kahapon,
kung saan ilang tindahan ang nahuli at ang iba ay kusang nagsuko ng illegal na produkto. Sa Barangay Pag-asa Bagak, nagsagawa ng inspeksyon ang Bagak Smoke Free Task Force sa pangunguna ni Bagak Chief of Police Police Major Roger Pisinio na nagresulta ito sa pagkakahuli sa isang tindera na binigyan ng citation ticket at kusang nagsuko ng 58 pakete ng umano'y smuggle na sigarilyo na nagkakalaga ito ng 6,960 pesos. Samantala sa magkahiwalay na operasyon sa bayan ng Hermosa sa pamumuno naman ni Hermosa Chief of Police Police Major Kenneth Longan, dalawang may-ari ng tindahan ang kanilang nahuli sa paglabag sa Municipal Ordinance No. 26, 2022 kusang isinuko ng mga ito ang illegal na sigarilyo na nagkakalaga ng 3,480 at 720 at pawang binigyan ng citation ticket. Ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo ay dinala sa mga himpilan ng pulisya para sa kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral ng mga ordinansa. Dani Kumilang RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kakayungan sa mga kababayan natin dyan po sa Pampanga. Sinalakay naman ng Bureau of Customs ang isang bodega sa Valenzuela City kung saan nadiskubre ang mahigit 174 million pesos na laga ng manoy illegal na mga produkto. Pinangunahan ni Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla ang inspeksyon sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police kung saan tumambad ang samot-saring kargamento na pinaniniwala ang galing China, walang kaukulang importation permits. Kabilang sa mga nasamsam na gamit ay ang mga vape-related products, mga makinarya, electronic device, pharmaceutical products at iba pang mga produktong posibleng may paglabag sa intellectual property rights. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Customs sa National Bureau of Investigation para sa formal na pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa mga may-ari ng naturang warehouse at sa mga nasa likod ng kargamento. Ayon naman kay Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi niya kukonsintihin ang mga kalintulad na aktibidades ng mga smuggler. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki kinasuhan matapos mag-imbento ng kidnapping at hold up sa Ermita, Maynila. Pati ngayon kaso ng kidnapping, iniimbento na rin talaga, no ha? Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Isang lalaki ang naharap nga sa kaso matapos sa umanong mag-imbento ng insidente ng kidnapping at hold-up sa Ermita, Manila. Kinilala ng mga pulis ang suspect na si Elias Jelvis, 30 anyos, isang seaman at pasamantalang nakatira sa Malate. Batay sa ulat, nagtungo umano siya sa Tondo upang i-report na siya'y kinidnap at ninakawan ng hindi pa nakilalang suspect sa isang mall sa Ermita bago umano itinapon sa Mel Lopez sa Boulevard. Agad siyang inasistihan ng mga polis at dinala sa Ermita Police Station para sa investigasyon. Ngunit sa sinagawang backtracking ng CCTV footage sa tuklasan ng mga otoridad na walang nangyaring kidnapping o hold up gaya ng kanyang isinalaysay. Sa karagdagang pagtanong, inamin naman ng seaman na natalo siya sa online gambling game na scatter. Ang halagang may gid sa 65,000 piso at inimbento lamang umano niya ang insidente dahil hindi niya ito maipaliwanag sa kanyang misis na ang pagkawala ng pera para sa visa processing. Inihanda na ng mga pulis ang kaukulang kaso laban sa naturang suspect. Ito si Boy Gonzales para sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, ano sinabi niyo ba? Ano yung kanyang online game na kinalokohan? Scatter daw Scatter ang tawag niya. Stopper. Ano yun? Oo, yun ang binabanggit niya Naku, dapat talaga yung mga ganyan. Siya, sige. Sana ho yung mga ganyang mga seaman din, isipin na lang muna nila. Huwag na yung sugal lang i-prioridad. Ay, Diyos ko. Saka isa pa ko yan, Angel, na-alarma yung na-alarma ang mga polis. Oo. Kaya, biro mo, nagkaroon ng kidnapping. Kidnapping pala. Kidnapping pala. Ay, sus. That's hold up. Sa isa pang malapit sa isang mall. Kaya ang mga pulis kasi nag-follow up ang mga tauhan ng Rahabago Police Station, yung mga tauhan ni Lieutenant Colonel Ronald De Leon. Kaya nung mag-follow up sila sa Ermita,
natuklasan nila walang nangyari kidnap at hold up. Yung pala Hold up me. lamang niya. Hold up me at kidnap me. Hold up me at Ay, kidnap me. Sige. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat, boy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako mga misi. Sa amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi say challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit na. Tumaas ng halos 13% ang naibentang electric vehicles sa mga EVs. Sa European Union, bunsod na mabilis na pagtaas ng presyo ng krudo, epekto naman ang tensyon sa Middle East. Nako, nagmahal na rin ang mga electric vehicle. Sa datos na nilabas ang European Automobile Manufacturers Association, tumaas ng 12.5% ang naibentang e-vehicles noong Marso kumpara sa naitalang parehong buwan noong nakarang taon. Bunsod nito nagawang makabawi ng merkado at nakapagtala ng 4% na paglago para sa buong unang quarter matapos ang matumal na bentahan noong Enero at Pebrero. Sa datos, sumipa ng 49% ang benta ng fully electric vehicles, 20% naman ang itinaas ng benta ng plug-in hybrid. Sa kabilang banda, bumagsak ng 23% ang market share ng mga sasakyang pinatatakbo ng krudo, mas mababa kumpara sa 28% na kaparehong buwan noong nakaraang taon. Happy birthday, Jan Balaan! Hingi ka ng EB sa tatay mo, ha? Jan, sabihin mo, Daddy, regaluhan mo ako ng electric vehicle. Dalawang walang habas na namaril sa Kalumbugan, Lanao del Norte, patay. Tapos meron pang dalawang sugatan. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karay 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykumasalam, Brother Angel. 2 ang patay at 2 ang sugatan sa pamamaril sa Purok 3, Barangay Muntahi, Kulambugan, Lanao del Norte. Sa report mula sa Kulambugan Police Office, nakilalang 2 babaeng napatay na sina Christine Caluyong, residente ng Oroquita City, Misamis Occidental, at Grace Ajim, residente ng Barangay Poblasyon, Kulambugan. Lumalabas sa investigasyon batay sa kuha ng CCTV cam, ilang minuto bago ang insidente, nakabuntot ang 2 gunmen sa 2 babaeng nagja-jogging at ilang minuto pa narinig ang mga putok ng baril at nakapture din ng CCTV cam ang 2 gunmen na tumatakbong pabalik, patakas. Dito na klarong nakapture ang mukha ng 2 gunmen na tumatakas sa direksyon ng Ribocon Bridge pababa sa isang pathway at narinig din sa CCTV cam ang magkakasunod pang putok. Yun pala'y binaril din ng 2 gunmen ang bawat makasalubong na bystanders. Sa 2 babaeng nagja-jogging, isa ang napatay na si Grace Ajim, 35 years old, residente ng Barangay Poblasyon, Kulambugan, habang sugatan ang kasamahan nitong si Cherish Hope Ajim, 38. Ang pangalawang napatay na isa sa mga bystander ay si Christine Caluyong, residente ng Oroquita City, habang sugatan din ang pangalawang bystander na si Betty Alaban, 66 years old. Ginagawa na ng cartographic sketch ng PNP ang mukha ng 2 gunmen at nakikipag-coordinate na sa iba't ibang unit ng local authorities sa Kulambugan upang matuntun ang lokasyon ng 2 suspect. Batay naman sa mga survivors, wala umano silang nakitang dahilan kung bakit sila pinagbabaril ng 2 lalaki. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Tukran Jun. Ay sa mga may lakad, pagbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, may 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports bar.
Nagbabala naman si Vice President Sara Duterte laban sa mga fake giveaway at scam sa social media na gumagamit ng kanyang pangalan at video. Sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President, pinabulanan nito ang pagbibigay ng anumang papremyo sa mobile e-wallet o anumang platform. Paalala pa ni VP Inday sa publiko, huwag magpapaniwala sa mga naturang post, iwasan ding magbigay ng mga impormasyon na maaaring magamit ng mga scammer sa kanilang mga iligal na gawain. Nilinaw naman ni Agriculture Undersecretary Ari Perez na round trip o balikan ang libreng toll para sa mga agricultural truck na dadaan sa mga expressway sa bansa na tatagal ng isang buwan. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Perez, kahit walang kargang agricultural produce o product, ang mga sasakyan basta't may accreditation certificate mula sa ahensya at merong RFID, libre ang toll sa mga ito. Yusek. Round trip po ito. Kasi parang gusto na lang ho nating tulong yan eh. Kasi hindi mo naman makokontrol yan na pagka may dalang pababa, halimbawa galing sa Baguio, pupunta ng mga expressways natin. Pagbalik, minsan wala naman hong karga talaga yan. Oo, bibihira yung merong backload. Basta nasa programa ho natin yan, pagdaan, automatic, free na ho yung toll nila. Kabilang sa saklaw ng programa ang mga truck sa buong bansa na nagkakarga ng agricultural seeds at mga crops, livestock, fisheries products, ganyan din ang mga nagdadala ng fertilizer, pesticide at farm machinery papunta sa mga sakahan. At para ho doon sa mga nag-aabang yung 10 peso subsidy, fuel subsidy abangan din ho ninyo at iro-roll out na rin yan sa lalong madaling panahon. Nagsasama naman ang Department of Agriculture ang pangangasiwa sa dalawang pangunahing reform program na suportado ng World Bank sa ilalim ng isang Project Management Office. Isang hakbang upang patatagin ang koordinasyon, pabilisin ang paghatid ng mga programa at itaas ang antas ng pananagutan sa loob ng isang komplikadong burokrasya. Sa Department Order No. 13, niligtaan ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., itinatag ng DA ang Joint PMO para sa Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT program at sa Technical Assistance for Sustainable Agricultural Transformation o TASAT project. Ang dalawang ito ay pinopondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA mula sa World Bank. Ayon kay Secretary Laurel, napakahalaga ng pagbuo ng isang PMO upang matiyak na ang mga programang ito ay naipatutupad ng episyente, tapat at ganap na nakaayon sa reform agenda. Binigyan din pa ng kalihim ang pangangailangan ng mas matibay na koordinasyon na magbibigay ng kakayahang pabilisin ang implementasyon at tiyakin ang development assistance ay nagreresulta ng konkretong benepisyo. Umaga, Pilipinas! Katutubong Zapata isinagawa sa Bauco Mountain Province matapos naman ang sunod-sunod na sunog sa kagubatan. Ano kaya yung katutubong Zapata? Alamin natin mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 ay Bagdabigat, Romy. Nagsagawa ng tradisyonal na Zapata ang mga residente ng Barangay Bagnen sa bayan ng Bauco Mountain Province bilang tugon sa serye ng mga sunog na sa kagubatan na sumira sa bahagi ng kanilang kabundukan at banta sa kanilang watershed. Pinangunahan ng mga opisyal ng barangay at mga nakatatanda ang nasabing ritual kung saan sama-samang nanumpa ang komunidad upang panagutin ang sino mang may kinalaman sa insidente. Ang Zapata ay isang katutubong mekanismo ng katarungan ng mga igorot kung saan inaako ng isang tao ang kanyang pananagutan o patutunayan ang kanyang kawalang sala sa harap ng komunidad. Ayon sa mga leader ng barangay, isinagawa ang ritual dahil wala pang umaamin o itinuturong responsable sa mga naganap na forest fire. Sa pamagitan ng Zapata, ipinapataw ang isang paniniwalang kaparusahan o sumpa sa sinumang nagkasala bilang paraan ng panawagan sa katarungan batay sa kanilang tradisyon. Bagamat hindi agad nakikita ang epekto nito, naniniwala ang mga katutubo na mananaig pa rin ang hustisya sa tamang panahon. Ipinapakita rin ng paggamit ng ganitong sinaunang pamamaraan ang bigat ng insidente sa komunidad. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad at residente ng pananagutan, iginigiit na
ang pinsalang dulot ng sunog ay hindi lamang sa kaligtasan kundi pati na rin sa mahalagang watershed at mga lugar na may potensyal sa turismo. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, naibag na bigat, Romy, Diyos Gina, sapata pala ang pronunciation nun. Sapata. Mas mabilis siya. Buti pa sa kanya, may ganun ka klase ng di ba? Justice system. Samantala, ang PNP na itala naman ang pagbaba ng bilang ng mga pangunahing krimen o focus crime sa first quarter ng 2026 sa Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane, may bundag. Sa inilatag na data ng Northern Samar Police Provincial Office, nakakitaan ng pagbaba ng 20% ang focus crimes ng lalawigan ng Northern Samar ng first quarter ng 2026. Sa tala ng PNP, mula 69 bumaba ito ng 55 cases na lamang, mas mababa sa first quarter ng taong 2025. Ang PNP focus crimes ay ang 8 pangunahing krimen na binibigyang pansin ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, ang naitalang pagbaba ay bunga ito na nagpapatuloy na anti-criminality campaign at operational strategies sa lalawigan ng Northern Samar. Kabilang sa nakakita ng pagbaba ng bilang ang rape cases. Mula 18, naging 10 na lamang ito. Ang thief mula siyam ay naging 6 na lamang. Sa kasong robbery, 6 naging 5 na lamang ito at carnapping of motorcycles mula 4 ay naging 2 na lamang. Nananatiling stable naman ang bilang ng murder, homicide at physical injury cases. 0 naman sa carnapping of motor vehicles. Naniniwala ang PNP Northern Samar naging epektibo ang law enforcement operations at pinagting na police visibility o plan bandilyo at ang ugnayan ng kapulisan sa komunidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Naglabas naman ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa 3 public utility vehicle o PUV drivers dahil sa hindi pagbibigay ng itinakdang 20% diskwento sa mga pasahero. Sa ilalim ng Net Service Contracting Program ng pamahalaan, maaari pa ring maningil ng pamasahe ang mga PUV. Ngunit obligado silang magbigay ng 20% discount o bawas singil sa regular na mga pasahero. Bukod pa rito, may hiwalay pang diskwento para naman sa mga estudyante, mga senior citizen at mga persons with disability. Ayon sa LTFRB Chair na si Vigor Mendoza II, pansamantalang itinigil ang pagbabayad sa mga naturang driver habang iniimbestigahan ang mga reklamo. Kapag napatunayang lumabag, maaari manong masuspende o tuluyan ng mabawi ang kanilang prangkisa. Isa sa mga driver ang nahuli sa pamamagitan ng mystery rider na ipinadala ng LTFRB upang magsagawa ng lihim na inspeksyon sa mga rutang may mga reklamo. Dagdag pa ng ahensya, may ilang operators umano ang sinasamantala ang umiiral na energy emergency upang kumita ng higit sa itinatakdang pamasahe. Ayan, akala nyo makakalusot kayo ha? Maganda umaga, Pilipinas! National Most Wanted Person na may reward na 135,000 pesos arestado naman sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. 4 na taon ding nagtago sa batas ang suspect na isang 42 anyos na lalaki na residente ng Bunuan, Bukid, Dagupan City na officially classified as National Most Wanted Person with standing reward na 135,000 pesos under the DILG Memorandum Circulars. Ayon kay Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, katuwang nila ang CIDG Pangasinan at Basista Police nang arestuhin sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Mapulo-Pulo Basista ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Dagupan City na may petsang Abril 5, 2022 sa kasong institutory rape, no bail bond recommended at act of lasciviousness in relation to Section 5B ng Republic Act 7610 o child abuse na may piyansang 180,000 pesos. Sa ngayon nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station ang akusado at pag naglabas ng commitment order ang hukuman ay ililipat na siya sa BGMP.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Mameban lang dyan po sa Las Vegas. Good morning. Ingat po kayo at magandang umaga naman kay Roberto Clemente dyan sa Columpit, Bulacan. Magandang umaga din kay Ma'am Esmeralda Gragasin dito po sa Quezon City. Magsisimula na sa susunod na linggo ang paghuli sa mga lalabag sa anti-littering ordinances sa Metro Manila sa ilalim ng pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, layunin ng hakbang na palakasin ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa laban sa maling pagtatapo ng basura, lalong-lalo na sa mga creek at mga estero. Gagamit ang MMDA ng Artificial Intelligence o AI camera na nakaprogram 24 oras upang matukoy at maitala ang mga nagtatapo ng basura sa mga hindi tamang lugar. Nako, lalong-lalo na yung mga nasa kali, yung pitik dito, pitik doon. At saka yung mga naninigarilyo na pitik dito, pitik doon. Alam ba ninyo yung upos na sigarilyo pag napunta ho sa ilugan? Malaking pinsala ho ang dinudulot niyan sa mga isda. Kapag nakumpirma ang paglabag sa CCTV footage, makikipag-ugnayan naman ang MMDA sa barangay upang mag-issue ng environmental ticket at kaukulang multa. Sabi ni Torre, aabot ng 450 NCAP cameras ang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nabati din sa MMDA na umabot sa 7,000 tons ng basura ang nakukolekto mula sa mga creek kada taon dahilan para paigtingin ang kampanya sa waste management. Samantala, nakatakda namang makapagpulong ang MMDA sa Metro Manila Council para sa implementasyon ng programa sa mga lokal na pamahalaan. Kaya doon ho sa mga nasa probinsya pagpunta nyo ng Maynila, sa bagay, marami sa ating mga kababayan sa probinsya mas disiplinado nga pagdating sa pagtatapon ng basura. Kasi yung mga, yung mga farm waste o mga kitchen waste, nire-recycle yan. Ginigiling ho yan para pagkain patuka sa mga manok at pato. Magandang umaga, Pilipinas! Maghahanda sa amin, tinulong sa dama ng DOST Eastern Visayas bilang paghahanda sa mga sakuna. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Inilunsad ng Department of Science and Technology Eastern Visayas ang 2 araw na Maghanda Summit sa Liti Convention Center layunin na palakasin ang kalaman ng publiko ukol sa panganib na kalamidad at mapabuti ang komunikasyon ng early warning systems. Tinatayang na sa mahigit 300 kalahok ang dumalo kabilang na mga opisyal ng lokal na pamahalaan, disaster risk reduction officers, mga kinatawan ng state universities at colleges at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa unang araw ng pagtitipon, tinalakay mga epektibong pagpalaganap ng impormasyon hinggil sa geologic at hydrometeorological hazards. Pinangunahan ito ng opisyal ng DOST, si Jeffrey Perez, ang diskusyon tungkol sa posibleng epektong malakas na lindol sa Eastern Visayas, kabilang na ang pagkakaisa ng intensity at magnitude o pagkakaiba ng intensity at magnitude. Binigyan din niya ang kalagahan ng pagsunod sa National Building Code of the Philippines upang matiyak ang tibay ng mga gusali. Nikayat rin ng mga lokal ng pamahalaan na sumunod sa safety standards upang maiwasan ang malawakang pinsala at pagkawalang buhay sa oras ng sakuna. Magpapatuloy maghanda summit na inasahang magbibigay pa ng dagdag kalaman sa paghahanda kung may kalamidad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Pinaaksyonan ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro ang nag-viral na pakikipagsagutan ng isang estudyante ng University of Santo Tomas sa mga tauhan ng Philippine Air Force sa loob ng school campus. Ayon kay Chodoro, binastos ng naturang estudyante ang mga taga-Philippine Air Force na inimbita mismo ng pamunuan ng UST. Viral ang insidente makarang mauwi sa sagutan ng paninita ng isang philosophy freshman student sa exhibit ng hukbong panghimpapawid sa 45th anniversary ng UST. Git ng kalihim, dapat disiplinahin ang paaralan ng nasabing estudyante na sangkot sa tinatawag nitong nakahihiyang pangyayari. Lalo tila inudyukan o sinadya umano nitong galitin ang mga sundalo. 8 taon na, nasa first year college pa. Palipat-lipat daw. Anong klaseng asal yan? Ako mismo hindi ko kukonsintingin yan.
kahit na anong sabihin nila. Kaya estudyante na yan, kailangan disiplinahin na eskwelahan na yan. Kung hindi, nakakahiya na ang eskwelahan na yan. Walang taon na, per share pa rin. Baka naman nag-ano yan. Baka masteral lang. Ay, susme. Ay, ano mo, walang taon na first year pa rin. May problema nga yung batang yan, ano ha? Sa UST, okay lang yan kasi nagbabayad. Ay, sa UP, pag sobra-sobra ka na sa taon, di ba? Binibiglan ka na ng magbakasyon ka na muna dong. Ay, happy birthday kay Judasay. Birthday daw niya ngayon. Bukas pala, April 25. Bakit? Imbitado kami? Ayan, at magandang umaga sa mga taga Las Piñas. Good morning sa mga suki natin dyan sa Lloyd's Mr. Canada. Magandang umaga din sa mga taga San Pedro, Laguna. Oy, bukas magkita-kitaan tayo dyan sa Magkita-kita tayo dyan sa UPLB. Ayan, ha? At doon sa mga pambalik ng Pilipinas, mga suki natin dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, dyan po sa Macau, ayan sa mga taga-Vietnam. Uy, magandang umaga din ho sa mga Pilipino dyan po sa New Zealand, at sa mga suki natin dyan po sa Europa. Oo, nasa London ba ngayon? Malo? Si Asek Cecil nasa London. Yan, buti pa si Yusek Cecil, pa-London na lang. Ha? Nasa Canada. Wala pa pala sa London. Ayan. Anyway, pagbabalik ko kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, happy birthday din kay Fernando Mangantin ng Tungkong Mangga dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Malapit ka ba dyan sa mga manukan? Ayan, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa General Trias, Cavite. Birthday din. Si SPO4 Dani Unico. Akala ko niyo. May buntag sa mga tigpamunan nato dyan sa Bayawan City, sa Leyte, may aga. Halong kapatid. Magandang umaga, Pilipinas! Allowance ng mga guro dapat libre sa buwis at gawing adjustable kontra inflation ayon naman kay Senator Joel Villanueva. Detalye na balita mula kay Raymond at mga sa Rich 28. Raymond, good morning. Isinusulong ni Senador Joel Villanueva na ang allowance ng mga guro at non-teaching personnel sa public school system ay na-a-adjust bilang protection sa inflation. Sabi ni Villanueva, tamang-tamang dalawa nitong panukalang batas na inihain sa naranasan nating krisis sa langis. Ito ay ang Senate Bill number 1605 at 1606 na inihain noon pang nakaraang taon. Giit ng Senador, ang allowance ng mga ito ay hindi lamang financial assistance, kundi bahagi ng naisin na gawing priority ang edukasyon at suportahan ng mga guro at non-teaching personnel. Sa Senate Bill 1606, bibigyan ng 20,000 pesos na taunang allowance ang mga guro at non-teaching personnel sa public education system at ganoon din ang mga nasa alternative learning system o ALS. 3,000 pesos para sa grocery at transportation allowance at 2,000 pesos na medical allowance per quarter. Habang ang Senate Bill number 1605 ay 20,000 pesos din na allowance para sa mga teaching personnel sa mga state universities and colleges at state-run technical vocational institutions. Batay sa panukala, dapat ay madadagdagan ito kada 3 taon at libre sa buwis. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond.
Naninindigan naman ng militar na mga miyembro ng New People's Army ang mga personalidad na napatay sa nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental, kabilang ang isang estudyante ng University of the Philippines na miyembro pa ng Student Council. Ayon sa Philippine Army spokesperson na si Colonel Louis Di Maala, armado ang mga naturang biktima maging ang UP student na si Alicia Alano. Kinestyon ni Di Maala kung bakit naroroon sa lugar sa engkwentro at may hawak pang baril ang naturang estudyante nang mangyari ang bakbakan kung totoong student leader o social worker lamang ito. Binabalik na natin sa kanila kung sinasabi nila mga estudyante lang sila doon, ano ang ginagawa nila doon sa encounter site, may hawak na baril at nakipagbarilan doon sa ating mga soldado. Ayan. Yung isa nominee pa pala ng nominee pa ng Kabataan Party List ba yun? Sabagay, matagal namang alam na prone talaga ng mga makakaliwang grupo itong isa yan sa mga di ba? Yung Kabataan Party List, yung Bayan Muna, yung Bayan Muna dahil yung isang isang dati kong kaklase nung high school, alam namin kung anong pagkataon hon, naging kinatawan ng Bayan Muna. Ayun, runner yun ng isang NPA leader dati. Magkukubli pa ba tayo? Yun naman ang katotohanan. Tapos yung isa na sinasabi nilang tawag dito, social worker din, journalist daw. Nagsusulat sa isang lokal na pahayagan, Alter Media kung tawagin ho nila. Maganda umaga, Pilipinas! Bukas na para sa mga public utility vehicle o mga PUV driver ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa gitna ng energy emergency. Ibig sabihin pwede nang makakain ng libre ang mga PUV driver na sa walang gutom kitchen sa gitna ng mataas na presyo ng krudo. Ayon kay Social Worker o Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, layo ng hakbang na mabawasan ang pang-araw-araw na gastusin ng mga driver sa pagkain, lalong-lalo na yung mga nagmamaneho ng jeep. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na paganin ang pasanin ng transport sector at iyakin ang sapat at masustansyang kinakain sa panahon ng krisis. Yung iba nga, hindi nga halos tumitigil sa pagmamaneho, di ba? Kumakain na habang nagmamaneho, tapos tumatanggap pa ng bayad, yung pamasahe ng plete, di ba? Bilib ka sa kanila, galing. At hindi ka po pwedeng bumukong, ha? Natatandaan nila, bilang nila. Parang mga taga-sabungan yan, ha? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alfaro kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay 423 Arevalo, Sampaloc, Maynila. Ulitin natin ha, sina Sherwin Alfaro at ang kanyang grupong Pogi ay nandyan sa barangay, kasama ang Pride Detergent, barangay 423 Arevalo, Sampaloc, Maynila. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan. At para na marinig ninyo ng malinaw ang inyong ating word of the day, lakasan po ang radyo telebisyon. Ang ating word of the day ay extant. Extant. Ibig sabihin sa Tagalog, buhay pa. Sa Ilocano, si Bibigyag Pailaeng. Ayan na. Si Bibigyag Pailaeng. Sa Cebuano naman, ang ibig sabihin ng extant ay buhi pa. Buhi pa jud. Gaginhawa pa. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga ho sa mga taga-BIR. Kayo naman may pananakot pa ho kayo ng mga ipapaisap-isap. Hindi nyo naman kinakailangan ipaisap-isap pa. Kasi kahapon di ba, inilabas ho natin yung bahagi ho nung isang tape conversation na ipinadala ho sa atin ng isang busit ng mga, isa sa mga busit ng empleyado ho ng BIR sa mga pinag-uutos sa kanila ng kanilang mga bossing. Imbis na tugunan yung problema, ang balak daw ipapaisap, papa-NBA. Isama nyo na CIA at saka mga Mossad. Ayan, para maalam,
Hindi niya naman kinakailangan pa galing ho ito sa loob. Sino ba namang mag-provide nito? Di tagal loob. Bakit ho? Bullshit na doon sa inyong kalokohang ginagawa. Pakinggan ho natin. 50%, 45 to 50%, ayaw pa nga ng 30, ayaw pa nga 40 kasi ang in-expect ni sir, dapat 45 to 50% ang basic. Kahit anong percentage yan, pag nilagay ka sa Senate, ano isasagot mo doon kila Lacson? Sino magbibigay ng pera kila Lacson? Ayan ha. Senator Ping, kinakaladkad pa, pati malinis din yung pangalan. Kasi nga daw, sabi nila, kaya daw natigil ka agad yung investigasyon tungkol po sa LOA doon sa run against fake transaction, kasi may mga nabayaran. Yun ang sa intriga nila. Ako naman, hindi ako naniniwala dyan. At hindi rin ako naniniwala na gagawin yan ng mga senador. Magpapatuloy yung mga investigasyon. Baka natenga lang, makabisi lang sila. No, hindi lang muna makapokus. Ayun, yung isda, nahuli sa bunganga. Diba? Paano hindi sila mabubuisit? Yung iba nagtatrabaho ng sakto. Tapos yung mga naguutos sa kanila, magugulat ka na lang, may mansyon na, may mga resort pa. Diba? Pagkatapos pagdating ng investigasyon, ang sasabit yung mga bata nila sa ground. Ito hindi ho biro. Ito kasi simple lang naman ho yan, Commissioner Mendoza. Kung gusto niyo talagang maayos ho ito, matukoy kung sinong mga nakinabang dito at matigil na itong kasi hanggat hindi natitigil, hindi ho hindi ho malakas ang loob. Magpapatuloy ho itong ganitong klase ho ng mga kalokohan. Simple lang naman ho yan. I-audit po ninyo ang lahat ng mga naging o na-isyong letter of authority laban po sa run against fake transaction, doon sa mga ghost receipts. Tingnan nyo ngayon sino yung mga pumirma doon sa termination report at saka sino ang pumirma doon sa payment form na 0506. Diyan ho magkakaalaman kung sino yung mga nangulimbat. Iisap-isap pa kayo. Hindi nyo kailangan mag-isap. Nandiyan record nyo . Ito pa. Yung sinasabi ko sa inyo na magic. Pagmamagic nila sa mga dapat bayaran pag sa sa amilyar. Milyar, ang tawag dito. Capital gains tax. Ito, dokumento ito, galing ho naman to sa kanila. May QR code pa nga. Certificate authorizing registration. Abay, mantakin ho ninyo, 276 square meter na prime lot sa Pasig. Ang zonal valuation daw 2 million pesos lang. Tapos, yung improvement ay 1.8 million. Mansyon yung ginawa. Di ba? Apat nga ang sasakyan pwedeng i-park sa loob . Tapos, ganun lang ka. Sus, may Ginoo. Pinagluloko nyo kami. Tapos, ang binayarang capital gains nito, 531,000 pesos lang. Samantalang yung isang nabili ng isang Mindoro ba yun, ang Palawan? Nakabili ng lupa sa bundok. Ang halaga ng lupa nasa 40,000 lang yata. Yung kanyang buong parcel na nabili. Ang ipinapataw na capital gains, 70,000. Di ba? Mahirap na nga. Pahihirapan pa ho ninyo. Pero yung may pera, ayos lang. Ayos lang. Pwede nating palusutin yan. Ito hong car certificate authorizing registration, ang authorized revenue official nito ay Esther Roda Pormoso, dyan po sa Pasig. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna ha. Administrasyong Marcos, kumpiyansang may babalik si Saldico sa Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tiwala ang pamahalaan na maiuuwi sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Pero aminado ang Malacanang na nakadepende pa rin ito sa magiging kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic dahil may mga prosesong kailangang sundin sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung Pilipinas lamang ang pag-uusapan ay tiyak ang kumpiyansa ng administrasyon. Pero dahil may ibang bansa na sangkot, kinakailangan anyang hintayin ang resulta ng koordinasyon sa Czech authorities. Dagdag pa ni Castro, ang susunod na hakbang ng gobyerno ay nakadepende sa mapagkakasunduan ng dalawang panig hinggil sa paraan ng pagpapabalik kay Ko sa Pilipinas. Kahapon ay lumipad na si Justice Secretary Frederick Vida patungong Czech Republic
para simulan ang formal na pakikipag-usap sa kanilang counterparts tungkol sa kaso ni Ko. Una nang tinukoy ng DOJ ang ilan sa maaring hakbang para maibalik ang dating kongresista sa bansa, kabilang ang deportation, extradition at paggamit sa United Nations Convention Against Corruption na kapwa nilagdaan ng Pilipinas at Czech Republic. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalabasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma, kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate po nito ang PDC, yung pong plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho tayo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Meron ho tayong mga medical experts na naka-standby dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Curamed Pharmacy at HB1 Plus Pharmacy. At kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alimang Mercury Drug sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Standby ka lang dyan, Sherwin Alparo. Sandali lamang dahil unahin natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Good morning din po sa inyo, Sir Angel. Good morning din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Wala naman tayong minimonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy na makakaranas yung buong bansa natin ng mainit at maalinsangan na panahon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan pero posible ang mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index, 3 lugar po yung under danger level ngayong araw. Ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Cotabato City, Maguindanao del Norte. Susundan ng 42 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite, pati na rin sa Butuan City, Agusan del Norte with 42 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, posible ang 37 to 39 degrees Celsius. So yun po, pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, dulot na itong init ng panahon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po. Ma'am Chanel, Yes, po. Ma'am Chanel, dito sa sa Tagaytay, posible po yung 23 po yung temperature po nila is posible po 23 po hanggang 33 degrees Celsius po. 23 to 33 degrees Celsius. So, anong damang init nun? Kasi
kasi, wala po kasi tayong station po mismo sa Tagaytay po, kaya wala po tayong computed po doon. Okay. Basta mainit din, maalisanan. Yes po. Oo. Maalinsangan. Baguio. Sa Baguio po, yung posibleng is 25 degrees Celsius po. Nainit na talaga, no ha? Hanggang kailan to? Ngayon po kasi tag-init pa po natin, and usually po umaabot pa po ito ng Mayo. Mayo. Sus ko. Sa Japan, may forest fire naman, no? Tindi, ha? Kasi, di ba yung mga forest fire na yan, nagdadagdag palalo sa dun sa, ang tawag dito, particulates, heavy particulates na nagagaling dun sa usok. Tama po, tama po. Sige, ingat po kayo, ma'am, ha? Ingatin po. Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po sa mga taga Birmingham, UK, ha? Tsaka sa mga suki natin dyan sa Bantayan Island sa Cebu. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. At dahil mainit ang panahon, ayaw nating mabilad sa init ng araw si Sherwin at sayang ang gluta. Ay! Wala pang araw eh. Alas 5 pa lang eh. Good morning, Sherwin. Yes, good morning to you, Angel. Ako kahit madilim pa, tignan mo naman Ganda ng ngiti ni nanay, nakakahawa. Alam mo, ngiti-ngiti yan, pero problemado yan. Bakit? Magandang umaga po. Good morning. Good morning, Nay. Ang ganda-ganda nyo. May problema kayo? O problema ang kagandahan? Problema, lumilipas na yung ganda. Hindi Oo. Sige, quarter turn na. Parang kayo, dati ba kayo nag-model? Ay, hindi po. Hindi ba? Yan, ganda na pagkakaputi ng buhok ni nanay. Hindi, ano yan eh. Natural po yan. Natural ba yan? Opo. Natural, tignan mo. Akala ko highlight lang eh. Parang buhok ng manyika. Oo. Pangalan niyo po? Marilu Javier po. Si Nanay Marilu Javier. Nanay Marilu. Si Nanay Malu. At kanina nga sabi niya, ano sabi niya kanina? Ang buhay ko ay sa radyo dahil magtitinda. Kasabay sa pagtitinda yung pakikinig. At sabi niyo kanina na hindi niyo inaasahan na kayo Opo. Akala ko tagapakinig lang ako, sir. So, ibig sabihin... Makausap din kayo. Sir. Oo. Nanay Malu, ibig sabihin, umabot kayo sa edad na 40, nakatutok pa rin kayo sa DCRH? At 40 years old? Sir, ako po ay 66 na po. Hindi halata, ha? Oo, parang mga 65 lang. 66 na po, pero radyo po talaga ako. Radyo talaga kayo, oo. Kasi mahirap nga naman, baka pagka nagbabantay ng tindahan, biglang may mang-umit dyan, hindi mo mabantayan. Kaya dapat sa radyo lang nakatutok. Anong probinsya no, Nay? Mindoro po ako. Saan sa Mindoro? Pinamalayan po. Pinamalayan, kilala nyo si kilala nyo si Director Joel Valera. Taga yun eh. Joel Valera. Taga San Jose yun. Occidental po. Occidental ba yun? Ayan. Sige, Sherwin, bigay mo na kay nanay. Baka mamaya may mga bumibili dyan, disturbo ka pa. Nanay Malu, kailangan masagot nyo itong tanong natin. Sino paborito yung announcer tuwing umaga? Ay, si Sir Palmones. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Wow! Sir, thank you. Nay, Angelo na lang po, wag na share kasi yung tumatawag ng sir sa akin, mga estudyante ko, lumalabas, parang naging estudyante ko kayo. Di ba? Nakakaya naman kay Sherwin. Opo. Naging professor sa UP yan. Angel, ito pa isa pang tanong para kay Nanay Malu. Nanay Malu, ano po ang ating word of the day para makuha niyo ang ating medium component? Extant. Yan, extant. Kapag buhay pa. Pag extinct, wala na. Buhay na buhay ang lola mo. Ay, buhay na buhay. Dahil dyan, meron kang medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, ang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango, ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At speaking of labahan, eto lalabahan mo gamit ang Pride Detergent, ang Diesel H t-shirt na puting-puti na minomodelo na kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Thank you po. Kailangan naman ay... Sir, good morning. Kumusta naman yung mga apo? Ay,
idadalawa. Idadalawa? Cavite po, Dasma. Bakit? Ilan ba ang chikiting nyo? Ilan ang anak? Apat po yung anak ko, ay isa lang po yung nagkaasawa na nagkaanak. Ay, yung dalawa? Ay, yung tatlo? Ano po, sir, ang akin pong anak ay dati ay tatlo yung babae, isa Oh. yung lalaki. Oh. Ay, ngayon po, sir, ay tatlo na ang lalaki. Ay, naku! Ang babae. Bumaliktad ang mundo. Iba na talagang Earth? po, sir, talaga. Iba ng Earth. Opo, pero okay naman po. Oo. Siguro Ay, yan na importante talaga may ang apo. lakad ng- Opo. Oo. Ay, yung iba... Kailangan kung hindi na mabago, edi tatanggapin na. Oo. Oo. Basta mahal natin ang ating mga anak. Ayan, ha? Oo. Sige na. Ingat po kayo, ha? Opo, thank you po, sir, ha? Walang anuman. Oo. Oo. Yung pong anak ko ay dalawa po yung nandito, yung pong dalawa nasa Singapore. Nasa Singapore. Oo. Sige. Binabati ko yung mga anak ko dyan sa Singapore, si Bam, si Len. Tapos yung dito po ay si Ogie at saka si Kim. Okay. Maraming salamat, Nanay Malu. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutong sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batal Faro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malacash promo! Sayang, Oliver, dyan sa New Zealand. Oliver, kung hindi lang mahal ang pamasahe ngayon sa eroplano, pupunta kami dyan sa New Zealand. Ano, ha? Dyan mamimigay si Sherwin Alparo ng premyo. Good morning, Oliver. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa New Zealand at saka Down Under dyan po sa Australia. Magandang umaga, Pilipinas! Pag-usapan muna natin ang polusyon sa hangin o air pollution. Kasama natin ngayon si Brian Posadas mula sa Theoxis Health Ventures. Alam mo ninyo, dito ho sa tumitinding tawag dito, sunog ng basura, dyan po sa landfill fire, dyan po sa Nabotas, tumataas daw po ang mga heavy particulates sa hangin. Ano, ha? Pero hindi pa naman nagkakasunog. Wala pang sunog sa Nabotas. Marami na talagang hangin natin, eh. Di ba? Kasi nga, tambucho ng mga sasakyan, tapos yung tawag dito, yung mga pabrika, yan. So, paano natin lalabanan ang air pollution? Yan pong ipapaliwanag sa ating ngayong umaga ng isa ho sa mga pinakamagaling na pharmacy sa Pilipinas. Tumutukon sa pangalang... ano nga pangalan nito? Joke. Si Sir Brian Posadas. Sir Brian, magandang umaga. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga nanonood sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas at nakikinig of course sa DCR. Ay, teka muna, kailan ang labas ng board exams ng pharmacy? Pharma? Oo. Lumabas kahapon. Lumabas na kahapon? Nasa 1,000 plus yung pumasa na pharmacist. 1,000 plus? May bago na naman mga pharmacists. Actually, ang mga pharmacists ngayon, Kong Angel, marami rin na nandito ngayon sa vegan. As a vegan ako, meron kaming convention. Ang mga pharmacists. Teka muna, bakit kulang pa rin ang pharmacists natin? Mas marami kasi yung demand ng mga pharmacists natin. That's number one. Mas maraming butika kaysa sa mga gumagraduate at pumapasa sa board exam. Nasa 50% plus ang passing rate natin sa licensure exam. Ang problema talaga dyan, Kong Angel, na malaki. Kagaya ng sa lahat ng healthcare practitioners natin, mababa ang compensation kasi. So talagang compared mo sa ibang bansa, nag-abroad. Tapos ang biggest challenge ngayon sa healthcare profession, I'm not sure if napag-uusapan yan, because of the internet, marami sa mga healthcare professionals ngayon working as virtual assistants or virtual na nasa mga iba-ibang aspeto. Parang call center, yung mga VAs sa pharmacies meron yan, yung mga nagpa-process ng dokumento na galing sa ibang bansa, andito sila sa Pilipinas, and they're getting a better, way better pay than those working in the community and in the hospital. So I think that's something that the government should look at. Mauubusan tayong healthcare professionals. Hindi man lahat maalis ng Pilipinas, yung ibang nandito, virtual. Sa ibang bansa rin yung trabaho kasi it's virtual. So yun yung biggest challenge natin. Malayo, Kong Angel. Siguro kung babanggitin, times 3, times 4. Ang sweldo?
ang compensation. Lupit. Kaya sa drugstore, nahirapan talaga tayo. Sa hospital, Di ba nahirapan. dapat Sir Brian, per butika dapat may isang pharmacist talaga? Yes, yan Diba? yung minimum natin. Ideally. Dapat meron. Hindi yan makakakuha ng lisensya pag wala. Hindi, tsaka para Kasi magabayan. kailangan natin siguraduhin. Kailangan para gabayan, magabayan yung mga bibili. Kasi hindi naman po pwedeng may pwedeng Correct. pupunta Abot lang ng abot. Dapat ipinapaliwanag din ano yung mga side effects sa kanya, di ba? Yung long-term use. Correct. Oo, kaya ang dami nagproblema ng may problema sa kidney, di ba? Tira Correct, ng correct. tira, di ba? Kaya kung Angel ang ginagawa natin dyan to compensate it, no, para mahabol natin, no, tinatrain yung mga pharmacy assistants. No, may mga certification yan sa TESDA, but that's still enough, not enough. Mahalaga talaga mapagtuunan ng pansin yung welfare ng mga pharmacists as well and other healthcare professionals in general, Kong. Ang FDA, inaaral nila kung possible na isang pharmacist in X number of butika. May mga sandbox tayo na ginagawa ang FDA dyan. So hopefully, maganda yung maging resulta, trained yung PA, and then the pharmacist can handle more. But at the end of the day, Kong, again, for all professionals natin, kami nga minsan na pag-uusapan namin, Kong, kasi di ba meron tayong minimum wage board na nagdi-discuss ng wage. Wala sa professionals eh. Ganun ba? Parang ang professionals minsan, yung iba pumapasok sa minimum wage, which is not ideal. So maybe some of our congressmen, if they're listening, no, professional wage board, that's something that we have to look at para mapag-usapan natin, no, kung magkano yung magiging dapat na rate or sweldo ng mga professionals sa Philippines para hindi sila mawala. Dapat may board na nag-iisip ng ganyan. Dapat kasi may party list din ang mga pharmacists. Di ba? Ang problema. Tsaka dapat lahat ng professionals magsama. Kasi sila yan eh. Pero kung Angel, problema ng professionals, you would hear that talagang it's the same. Salary, karamihan. Okay. Teka muna, nabanggit mo, lumabas na kahapon o today? Nakapost na? Kahapon. Nakapost na sa PRC? Nakapost na. Ay, Malu, pakikuha mo naman para makita natin kung sino mga anong eskwelahan yung mga pinanggalingan ng mga kapampasa sa pharmacy board. Sino nagtap? I forgot the top, pero marami from Mariana Marcos State University. Talaga ha? Wow, galing. Anyway, hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin may kinalaman sa polusyon. Kasi nga po, ito sa mga, sabi ko nga, wala pang sunog sa Nabotas landfill. Matindi naman talagang problema natin sa polusyon. Why are we so concerned about air pollution, Sir Brian? So ang concern natin, especially itong current na landfill na fire natin, hindi naman lang yung amoy yung problema natin dyan. It's the particulate matter, or ibig sabihin, yung gaano kalaki yung particles in the air. So hindi usok, hindi mabahong hangin, yung maliliit na particles that is suspended in the air. So ibig sabihin yan, yung meron tayo ngayon, mataas kasi sa atin ngayon, based on the reports by the government, yung particulate matter 2.5, very fine particles yan from the burning waste, and that's the reason why kailangan na mag-ingat talaga. So paliwanag natin, meron kasing natural na process yung katawan natin to filter air pollution. Ibig sabihin, yung nose natin specifically, kayang-kaya niyang harangin if it's more than 10 microns. Halimbawa, yung mga large particles, pollen, alikabok, mabilis yan nasasala nung buhok sa ilong natin. So halos hindi yan makapasok. Nahuhuli agad, that's the natural process of your body. Tapos nagbi-build up na lang yan na parang kailangan mo na lang siya tanggalin or natatanggal ng kusa. Kulangot ang tawag. Ikaw naman, nahiya ka pa. Kulangot. Yan. Okay. Booger. So, yung medium particles, that's the large. Pollen, alikabok, debris, nahaharang yan. Ang medium particles, mas maliit na alikabok at usok. So, usually, yung second layer niyan, ang haharang niyan, yung mucus sa ilong natin. So, minsan nagpo-produce yung katawan natin, yung nose natin ng mucus. May nagsisipon-sipon konti. Yes. Tapos naninigas. Tapos kailangan mo tanggalin. So, yan yung mucus natin. Hinuhuli niya yan. So, nililinis yan. Meron yung microscopic movement from your nose. Ibababa niya yan. Bababa yan. Sticky trap yan. Papasok sa tiyan natin. Ina-activate yan. So, dun mo siya dinidispose. So, that's how we control the large and medium. Ang problema, kaya even the Department of Health is raising the problem, yung PM 2.5, mas maliit siya.
sobrang liit niya na nakakalusot siya sa buhok, nakakalusot sa mucus. Ang problema mo, umaabot siya hanggang sa pinakamalalim na parte ng lungs natin. Yung mga sacs natin dyan, mga air sacs, inaabot ngayon. So pag inabot ngayon, it can even affect yung bloodstream natin. Pumapasok sa dugo. Yun yung delikado natin. Sobrang liit, hindi nasasala ng katawan diretso sa baga. So, once na nakapasok yan sa baga natin, automatic what will happen when a foreign substance pasok sa loob ng katawan natin, magkakaroon yan ng irritation sa loob ng katawan natin. So, nagkakaroon din yan ng inflammation or pamamaga. Yan yung malaking problema natin, Kong Angel. Okay. Nagkakaroon ng airway narrowing, lumiliit yung daluyan ng hininga, nag-overproduce yung mucus natin sa loob ng katawan. So this can extend to systemic inflammation and even cardiovascular stress. So hindi lang yan basta hangin na nai-inhale natin. It can also cause cardiovascular stress. That's why the government is also raising an alarm to stay indoors and to wear N95. Hindi kakayanin, Kong Angel, yung ordinary mask. No? Pagka ganito yung sitwasyon na mataas yung particulate matter, N95 mask yung mas makakatulong sa mga kababayan natin. Parang hindi nyo siya naaamoy pero nandyan siya nakasuspend. Kaya kailangan natin mag-ingat. Yung ibang arte-arte ha, ginugupit pa talaga yung balahibo nila sa ilong. Uy, wag niyong bubunutin ha, masama yan. Yes. Pangharang yan. Yung mga nasa labas siguro. Sa labas siguro, putulin natin. Pero yung nasa loob, wag naman. Ano, ha? Tapos yung pagka pala medyo parang nag-mucus ang ilong mo, hindi naman pala ibig sabihin nun may sipong ka. Ibig sabihin, gumagana yung system mo para i-trap kung ano man yung... okay. Parang may sensor ang ilong natin, ha? Correct. So may secondary layer yan. The first layer, your buhok sa ilong. Secondary, your mucus. So kaya niyan hanggang around 3 microns, no? Ang problema mo yung 2.5 Sobrang liit. So lusot siya dun sa dalawa. Yun yung problema. Ayun. Pinakamainam pa rin talaga para siguraduhin natin gumagana yung mga sensor sa ating katawan, i-boost natin ang ating immune system. That's the only way. Agree, Kong Angel. No? So, basta some reminder sa mga nakikinig sa atin. Symptoms to watch: if you have ubo, sore throat, eye irritation, headache, paghingal, pag sobrang hirap kayo huminga, may wheezing na, may chest tightness, persistent cough, go to the emergency room kagad for better treatment. Ingat ang mga bata, senior citizens, buntis, may asthma, COPD, allergic rhinitis, heart disease, outdoor workers. So, yan yung mga natin, mga kailangan pag-ingatan. At mabilis, protection, stay indoors kapag medyo mas, at this situation, stay indoors hanggat maaari. Close windows, limit out the outside air. Avoid outdoor activities muna, no? Use properly fitted N95. So, nabanggit mo, Kong Angel, no? Pagka ganito ang gagana, because you have pollution, there is also a probability of inflammatory stress. So, when there's something inside your body, your sensor should work properly and dapat maganda yung modulation ng immune system natin and activation of yung mga sensors natin. This is where a postbiotic like Ultabio can help to support your immune readiness habang yung katawan natin nagre-recover sa exposure. So, physical barrier, important, plus internal barrier will also help. So, that's how we can protect ourselves during this time. Thank you for educating us ngayong umaga, Sir Brian, and good luck sa inyong activity dyan. Mabuhay ang ating mga pharmacies. Ano, ha? Doon sa mga nag-abroad. Doon sa mga nag-abroad na, maya naman kayo. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Thank you, Magandang umaga, Pilipinas! At ano din po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan for household use. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 525. Magandang umaga, Pilipinas!
ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Good morning. Sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo, baka pabalik ho kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa mga sakahan, sa mga taniman dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Kaya po ang pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Si Colonel Louis Di Maala, ang Chief ng Public Affairs Office ng Philippine Army. Kasama na natin. Colonel, good morning. Good morning, Ko Angelo. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Bakit Colonel pa rin? Di ba General na kayo? Tagal naman. Hindi pa po. Ang tagal naman lumabas yata ng 1-star nyo. Pero malapit na. Matagal pa po. Hindi po natin inaasahan yan. Tuloy-tuloy lang tayong trabaho. Ganun ba? Number one, Colonel, dito sa enkwentro doon sa Tubuco, meron ba talagang foreigner? Sa ngayon, wala pa nakakarating sa akin na information. At inaantay natin yon at binabalidate natin ng mabuti yung mga identities nitong mga namatay dito sa Tubuco, Negros Occidental. At pinapaubaya kasi natin yung identification doon sa PNP SOCO to ensure na maayos yung pagka-document at pagproseso ng mga namatay. Pero identified na lahat? Meron pa tayong, out of the 19, meron pa tayong 4 na unidentified, habang yung 15 identified na natin, at yung as of yesterday, yung 12 doon ay na-claim na ng kanilang mga pamilya, at yung 3 ay ongoing pa yung pagpuproseso. Okay. Colonel, siguro para mas maintindihan ng ating mga kababayan bakit ganun kadami ang nadali doon sa ganitong encounter. Gaano tumagal yung bakbakan? Ito ay ang nangyaring encuentro dito sa Tubuco ay it is a series of encounters. Halos umabot ito ng 12 hours na encounter. So, series of encounters ang nangyari. Ang nagbigay sa atin ng information dito is yung mismong mga kababayan natin doon sa Barangay Salamanca, at nagsumbong sila nga ng presence itong mga armed group na ito. Kaya nag-conduct ng security operations yung tropa ng 79th Infantry Battalion, at doon nga nagkaroon ng encuentro. Yung isa sa mga top leaders ng NPA na napatay doon, may patong na 2 million sa ulo. Tama ba yun? May patong siya na 1 million. 1 million. Si Aka alias Jong, si Familiar. Ito ay siya yung tinuturing na commanding officer nung unit nung dismantled na Northern Negros Front.
Okay. At ito pala, involved, kaya pala busit na rin sa kanila yung community doon, nasa mga 36 yata ang naging subject to summary execution ng grupo nila. Yes, tama yun. No? Hindi lang. Kumbaga itong lumabas na mga reports, no, na hindi lang. Dahil ito lang yung validated pa natin. Pero mas mayroon pa tayong mga tinatrabaho na other killings na perpetrated itong grupo na ito. Okay. Gaano kalaki itong grupo niya, Colonel? Mga ilang? Itong grupo na ito, no, almost nagit ito na 20 dahil ito ay dismantled front. Nagsama-sama sila, nag-reorganize din sa isang area. Ito nga, namatay natin is meron tayong, meron namatay sa kanila na 19 at nung the following day, meron tayong nahuli sa checkpoint naman, mga na-identified din, kasama sila doon sa grupo na na-enkwentro ng ating tropa. Okay. Yung mga nahuli, ilan sila, Colonel? 5 yung nahuli 5 pa doon sa, yes, oo. So at, almost nasa custody sila ngayon ng Philippine National Police. Almost wipe out yung buong grupo. Yun ang masasabi natin sa ngayon. However, tuloy-tuloy pa rin to ensure yung security and yung clearing ng lugar. Tuloy-tuloy pa rin yung pursuit operation ng ating mga kasundaluhan doon sa lugar. At ang kagandahan dito, community yung nagsusumbong. Dahil nga sa atrocities na ginawa nitong mga lokong to, ano ha? Okay. Nauna yung propaganda ng mga ano ito ng mga leftist organization. So isa doon sa napatay ay taga-UP. Yes, tama 'yon, no? Si Alisa Alano. At identified naman, verified naman doon sa records. Okay. Siya ay taga-UP at kasalukuyang estudyante ng UP. Yung isa naman daw ay nagpapakilalang journalist pero dating nominee yata ng party list, Kabataan Party List ba yun? Yes, si RJ Ledesma, based dun sa ating validation, na-identify natin na ito nga dating 7th nominee ng Kabataan Party List noong 2022 election at tumata yung spokesperson din ng Kabataan Party List. Doon sa Negros? Doon sa Negros. Okay. Ano naman ang naging sitwasyon nung kasama sila doon sa running gun battle? Yes, lahat itong mga namatay kasama ito identified at based na rin sa testimonies ng ating mga tropa ay kasama lahat ito sa encounter na nangyari. Doon nga mayroon tayong doon sa documentation na ginawa ng ating kapulisan, yung mga namatay may mga dalang baril at may mga bandolier. Kaya lagi natin tinatanong dahil yung propaganda nga ng mga progresibong grupo na sila ay mga ordinaryong estudyante, ordinaryong journalist, social worker, pero lagi natin tinatanong, binabalik natin sa kanila, anong ginagawa nila doon sa encounter site na merong mga dalang baril at nakikipagbarila sa ating mga sundalo. Oo nga. So, ilang baril ba nakuha natin dito sa enkwentro? Sa ngayon, inaantay natin yung final na documentation na result dun sa ginawang documentation at pag-process ng PNP SOCO ng Negros. So, pinapaubayan natin sa kanila pagdating dito sa mga documentation para to ensure na yung chain of custody ay bantayan natin ng maayos. Oo. Na yung mga labi nitong dalawa na i-turn over na rin sa pamilya nila. Kasama doon sa ano? Yes, kasama doon sa una ng na-claim ng mga pamilya nila. Okay. At least, di ba, na i-turn over na ng maayos sa kanila. Oo. Yes, at to the assistance na rin ng local government unit, no, we ensure na maayos pa rin yung paghahanda sa kanila at maayos na ma-turn over natin sila sa kanilang pamilya. Oo. Sa panig ng militar, wala hong nasaktan during the encounter? Meron tayo isang sundalo na wounded, no, tinamaan siya sa kanyang mga kamay. Sa ngayon, nasa ospital siya, recuperating at nasa stable na condition naman. Oo. Colonel, yung nagugulat tayo dito, maayos naman ang pamumuhay, nakakapag-aral lang maayos, but still, naniniwala doon sa mga, sabagay, kanya-kanyang paniniwala yan. Sinasayang nila yung buhay nila. Colonel? Doon tayo nanghihinayang, no? Dahil dito sa mga
lies, deception, paulit-ulit na propaganda ng CPP-NPA, marami pa rin mga kabataan na nare-recruit. Doon tayo nangihinayan dahil maraming buhay yung nasasayang, yung mga kinabukasan, pamilya nasisira. So kaya patuloy pa rin tayong nananawagan pa rin naman sa mga kabataan, sa mga magulang na maging mapagmatsyag, bantayan yung kanilang mga anak na mga gustong sumali dito sa mga grupo na ito na ito kumbaga yung mismo mga dating rebelde na sumuko na sa atin, sila na mismo ang nagsasabi ito yung paano sila na-agitate, paano sila na ipasampa doon sa armadong grupo. Ang Philippine Army naman, nirerespeto natin yung pagiging aktivista, yung karapatan nila para maihayag yung kanilang mga saloobin. Pero ibang usapan na kapag sila nagdala ng mga baril at nakipaglaban na sa gobyerno. Colonel Louie Di Maala, maraming salamat for joining us. Thank you for accepting our call. Magandang umaga po. Yes, maraming salamat Kong Angelo at buhay tayo lahat. Ingat, maraming salamat. Si Colonel Louie Di Maala, ang spokesperson po, ang Chief ng Public Affairs ng Philippine Army. Maganda umaga, Pilipinas! Discrepancy sa salen at report ng AMLAC, may tuturing na smoking gun laban kay BP Inday Sara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, RH12. Manang Milky, good morning. May tuturing na smoking gun o malakas na ebidensya at impormasyon ang discrepancy sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte bukod sa report ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Representative Shell Jokno ng Akbayan Party List, hindi pwedeng i-deny lang ito ng Vice Presidente dahil hindi niya nagsisinungaling ang mga records mula sa Ombudsman, COA at AMLAC. Sabi ni Jokno, malaking tanong kung bakit walang dineklarang cash deposit o cash on hand si VP Sara simula 2019 hanggang 2024, gayong lumalaki na ang yaman nito. 88.5 million pesos ang 2024 SALN ni VP Sara, pero ayon kay Jokno, 2.87 billion pesos ang dumaloy sa kanya accounts base sa records ng AMLAC. Double whammy, ito naman ang description ng Makabayan Black sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Sabi ng Makabayan, ibinasura ng ICC ang apela ni dating Pangulong Duterte para sa jurisdiksyon at nabulgar naman ang unexplained wealth ni VP Sara at di magtatagal mapapanagot na daw ang mga ito. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat Manang Milky. 43 makalipas ang alas 5. Amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sumabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match
Sport tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat. Ang Umaga Pilipinas! Chairman Roland Paulino, good morning. At magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping, Justice Max de Leon, Justice Energito, mga justices na gumising. Si Justice Raul Villanueva at saka si Mami Sally. Good morning po sa inyo. Nakakita man yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultamayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucose green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop ang Ultaplex. Pero ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Dalawang babae arestado matapos masunog ang kwarto sa isang hotel sa Quiapo. Anong ginawa nila doon? Boy Gonzales sa Aris 29 sa detalye. Boy. Kuya Angela, inaresto ang dalawang babae matapos magdulot ng sunog sa isang kwarto sa isang hotel sa Rizal Avenue, Quiapo, Manila. Kinilala ng Manila Police District Santa Cruz Police Station ang mga suspect na sina Elias Edna, 31 at Jennifer, 28 anyos. Naharap sila sa kaso reckless imprudence resulting in damage to property sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code. Batay sa investigasyon,
ng mga pulis napansin ng isang supervisor ng establishmento ang usok mula sa kwartong inokupahan ng mga suspect sa ikatlong palapag. Nang napuntahan ito, nadiskubre may sunog na sa loob ng silid. Agad na naapula ng mga empleyado ang apoy at humingi na ng tulong sa Plaza Miranda PCP at Bureau of Fire Protection. Ayon sa investigasyon ng BFP Manila, nagmula ang sunog sa isang electrical appliance na naiwan umanong nakasaksak ng matagal. Nang bumalik ang dalawang babae sa hotel, agad silang pinigilan mga security personnel at dinala sa mga pulis para sa tamang proseso. Inihanda na ang mga kaukulang reklamo laban sa dalawa para sa inquest proceeding. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Naku, si Secretary Gatchalian, napiko na dun sa basurang listahan ng mga benepisyaryo ng mga ayuda program. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales. Bal, RH5. Kuya Angel, hanggang sa araw na lamang ng Lunes, Abril 27, ang itinakda ng DSWD para sa mga Transport Network Companies o TNCs para ayusin ang listahan ng mga driver beneficiaries ng cash assistance mula sa gobyerno. Ito ang ultimatum na binigay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasunod ng tinawag niyang basurang listahan na sinumite ng mga TNCs na nagre-resulta sa kaguluhan sa mga payout centers. Sa isinagawang coordination meeting sa pagitan ng DSWD, LTFRB, DICT at kinatawan ng mga TNCs. Sinabi ni Gatchalian na pinagalitan niya ang mga malalaking kumpanya ng TNVS na inis ng kalihim dahil ang kanilang mga social worker ang nasisisi kapag may mali sa record ng mga benepisyaryo na tatanggap ng 5 pisong o 5,000 pisong ayuda. It's unfair for our social workers, our development workers na kami nabubulyawan sa labas. Samantalang hindi naman kami ang gumawa ng listahan. Sanay kami, pupunta kami. Bigyan ng example. Alam mo, may isang LGU, nakita nyo na to, na tamaan ng disaster. Bago kami magpunta doon, yung LGU, gumawa na ng clean list. Sinuri na nila kung sino yung apektado, tsaka lang pupunta yung DSWD, mga social worker namin, para mag-payout. Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. And I use the word junk. Basura kasi yung sinabmit ng mga TNC. Batay sa record ng DSWD, nasa 2 o 20% pang claimed na katumbas ng mahigit 2.7 billion pesos mula sa 30 bilyong pisong pondo na inilaan ng pamahalaan. Paliwanag ng kalihim, itong dahilan kung bakit hindi nila maipatupad noon pa mang unang araw ng distribusyon ang pagbabayad sa pamamagitan ng e-wallet dahil kailangan muna nilang alamin kung totoong tao ang nasa basurang listahan na pinagkakagastusan ng gobyerno. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, yung mga PNP checkpoint daw po luluwagan para sa mga sasakyang naghadala ng mga pagkain. Detalye na balita mula kay Idniel Paron sa RH52. Idniel, good morning. Kuya Angel, good morning. Magpapatupad ng security adjustment ng Philippine National Police para sa mga truck na nagkakarga ng mga agricultural products. Kasunod ito ng panawagan ng Malacanang, natanggalin na ang ilang checkpoint na nagpapabagal lamang supply ng pagkain habang may nararanasang problemang bansa sa mga produktong petrolyo. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartat Jr., mga Chief of Police, may pag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang hindi mabalam ang delivery ng mga pagkain at iba pang basic goods. Sa kabila nito, piniyak din ng PNP na hindi makukompromisong mga operasyon laban sa smuggling at iba pang krimeng maaari sanang mapigilan sa pagsasagawa ng mga pagsusuri sa mga sakyan. Warang isinisi na Executive Secretary Ralph Recto sa extended inspection ang pagkabulok ng ilang produktong matagal na natatenga sa mga biyahe sa kalsada at nasasayang kalaunan. Samantala, kung Department of Agriculture ang tatanungin, steady pa rin naman daw ang pangkabuong supply ng pagkain dito sa bansa. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. O yung ilang social media account na may mga pagbabantado kay Pangulong BBM, ha? Delikado kayo sa NBI. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, tukoy na ng National Group Investigation ng ilang social media account ng ilang personalidad na direktang nagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos
at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, iimbestigahan nila ang pronouncement ng mga ito sa online. Iimbestigahan niya ng Bureau ang sino mang nagbabanta sa buhay ng First Family at hindi lamang patungkol kay Davao City Mayor Baste Duterte ang inisyo niyang administrative order kamakailan. Paraan niya ito sa lahat ng magbabanta sa buhay ng Pangulo, kanyang pamilya at sa mismong administrasyon. Una nang sinabi sa DZRH ni Matibag na iniimbestigahan na ng Bureau ang umano'y planong asasinasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Pinasisilip na rin niya yung pahayag ni Mayor Duterte na kailangan niya yung ulo ng Pangulong Marcos. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala, tutugon ng Malacanang sa direktiba ng Korte Suprema na nag-uutos kay Pangulong Bongbong Marcos na magkomento sa petisyon kaugnay ng kanyang kalusugan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may 10 araw ang Pangulo para magsumite ng komento hinggil sa petisyon na humihiling sa Korte na obligahin ang Pangulo na sumailalim sa physical mental health examination. Apela ng mga petitioner, dapat sumalang sa pagsusuri ang Pangulo kabilang ang hair follicle test para malaman kung gumagamit nga ito ng illegal na droga. Giit ng mga ito, may manakababahalang obserbasyon sa mga public appearance ng Pangulong BBM, gaya ng umano'y pautal-utal nitong pagsasalita at mga senyales ng pisikal na kahinaan. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video. Ano po? 2x2 at ACS Balita susunod na. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kung Angel po si Angelo Palmonas, nag-iwan sa inyo ng isang happy weekend. Sa linggo, alas 4 at Eugenio, magkarinigan tayo, ha? Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay dating British Prime Minister Winston Churchill. Ang sabi niya, the difference between humans and animals is that animals never allow a pool
to lead the pack. Oras sa buong kapuluan, ACS na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! There was